Kabanata 4. Pero minsan, kung sino talaga ang iyong taong iniiwasan mo, ang siya pang kukrus sa landas mo. Special offer kayo riyan, malakas na sigaw ni Charlotte habang kumakatok sa gate ng isang bahay. Pang-apat na trabaho na niya iyon sa loob ng mahigit isang taong pamamalagi sa lungsod. Una ay pumasok na lamang siya sa crew sa isang fast food nang matapos ang kanyang kontrata ay nag-apply naman siya sa isang pabrika ng tela. Ang sumunod niyang trabaho ay sales lady sa hindi kalakihang department store. At ngayon nga, promo girl na naglalako ng mga bagong produkto na iniendorso pa lamang sa market. Special offer kayo riyan, ulit na tawag ni Charlotte. Malakas na tahol ng aso, nakatali sa tabi ng gate ang tugon sa kanya. Ay! Paiktad siyang napalayo sa gate, naglakad. Nakakainis naman, ang hirap naman nitong trabahong napasukan ko. Kahit naman paano ay nakapag-aral ako. Pero bakit ganito? Kung hindi lang talaga naubos ang pera ko, hindi ako papayag na maging promo girl ng mga hindi kilalang produkto na ito. Nasa ganun siyang napag-isiisip na huminto sa tapat niya ang kotse ni Ephraim. Oops! Huwag kang tatakbo. Babala nito sa kanya habang bumababa ng kotse nito. Para siyang naistatwa. Iyon na yata ang pinakamatinding dagok sa kanya ng kapalaran. Ang makakita siyang nagtitinda na kung ano-anong produkto ng lalaking pinagmamalakihan niya at tinatakasan upang hindi maging asawa. Coincidence ba ito o talagang hinahanap mo ako? Mataray na tanong niya, mataas pa rin siya kahit na animo na lamang siya, aso na tumatahol sa buwan. Hinahanap kita, pag-amin neto. Hindi na ako manahimik magmula noong makita kita last year. Kasama ko nga ay umalis ka na rin sa lungsod dahil nahihirapan akong maganap. Tila may kung anong hindi maipaliwanag na excitement ang bumangon sa puso niya sa tinuruan nito. After more than a year, bigla siyang nasabik na makita uli ang dating kaibigan. Malaki na yata ang pinagbago nito. Mas gumapo ngayon. Nagigilty ako dahil parang ako ang dahilan kaya ka nagkakaganyan. Hindi ako makapag-move on dahil sa guilt. Gusto ko na tulungan ka. Disappointed siya sa kung ano. May iba siyang hinihintay na marinig buhat dito. Ayaw mo na bang umuwi sa parents mo? Tanong nito sa tila concern na tono. Kung ganyan ay sa akin ka muna tumira. Napanganga siya. Are you out of your mind? Kaya nga ako naglayas sa amin ay dahil sa pag-ayaw ko sa iyo. Tapos ay titira pa ako sa poder mo. Come on, Charlotte. Ibaba mo na ang pride mo, Charlotte. Walang mangyayari sa'yo kung ang magmamatigas ka. Tinignan nito ang kabuuan niya. Tignan mo ang sarili mo. Ang laki na ng pinagbago mo. Malulosyang ka sa katitinda ng mga produkto na inaalok mo. Iitim ka pa at papangit. Wala kang pakialam. Mariing wika niya. Umalis ka na. Pabayaan mo ako sa klase ng buhay na meron ako. You are really crazy, Charlotte. Sa tingin mo ba ay pababayaan kita sa ganyang kalagayan? Why do you care so much? Gusto mo pa rin bang panindigan ang inaakala ng papa ko na may nangyari sa atin? Who told you that? Kahit naman hindi na dumating sa puntong hindi mo ako sinipot sa simbahan, malaking kahiyaan pa rin ang inabot ng pamilya ko nang umatras ka sa kasal. Anyway, gusto kong malaman mo na wala na akong interes na magpakasal sa iyo. Ilang sandaling natigilan ng dalaga,
Listen, Charlotte. Tigilan mo na ang pagtitinda ng kung ano-ano. I could you help you find a job. I don't need your help, Ephraim. Mariing wika niya. Kapag tinanggap niya ang tulong na inalok nito, ay parang lalabas siya na walang buto. Bakit siya tatanggap ng tulong dito, gayong inaayawan niya nga ito? Yes, you do. I don't. Pagdidiin niya. Kaya kung tumayo sa sarili kong mga paa at wag mo mamatahin ang mga pagiging promo girl ko, marangal na hanap buhay ito. Tinitigan siya nito ng matagal. I admire you for that. Sa loob ng ilang sandali ay nagtitigan sila. Hindi niya kayang ipaliwanag ang damdaming bumangon sa dibdib niya. Siya ang unang nag-iwas ng tingin dito. At malaki ang hakbang na lumayo. Hindi na siya sinundan ni Ephraim, basta napailing na lang ito. Charlotte, may tumawag kanina, sekretarya ata iyon na inaplayan mong trabaho. Pumunta ka raw bukas para sa interview. Wika sa kanya ng landlady nila na si Madam Gracia nang lumabas siya sa sala ng umagang iyon. Talaga po? Anong kumpanya po iyon? Excited na tanong niya. Isinulat ko sa papel. Lumapit ito sa lamesita kung saan nakapatong ang telepono. Kinuha nito ang kinaparehasong papel na nakaipit doon. Steel Company? Sa dami ng pinag-applyan niya ay pinagsubmitan ng resume ay hindi niya matandaan kung nag-apply siya sa ganoong kumpanya. Ganoon man ay hindi na siya nag-iisip pa. Itinabi niya ang papel, naroon ng address at may contact number pa. Noon, di ay nagbiwis siya, lumakad na, mag-resign na ang sekretarya namin kaya kailangan namin kumuha ng kapalit. Wika ng manager ng steel company. Mga bakal ang dinadaanan niya bago siya nakarating ng opisina. Nauna ang warehouse bago iyon. Madali lang naman ang mga gawain dito. Tatanggap ka lang ng mga orders, kung minsan ay tutulong ka rin sa paggawa ng voucher or payslip. Kapag masyadong maraming payables, ang account ay twice a week lang kasi kung pumasok. Panay lang ang tango niya. Sa isip ay sinabi niya na kaya niyang gawin maski ang trabaho ng accountant. Kailangan nga lang ng CPA talaga para pumirma. You will receive minimum wages plus overtime. You are free to talk kung may demands ka. Wala po kung demands. Excited siya sa isipin na nararanasan na niyang pumasok sa opisina araw-araw. Bibigyan ka ng allowance weekly kapag satisfactory ang performance mo. May mga client na nagbibigay ng tip kapag maganda ang pagtrabaho mo sa kanila. Hindi makikialam ang kumpanya sa ganoon. Iyon ang anumang matatanggap mo mula sa kanila. Tanggap na po ba ako? Hindi na nakapaghintay na tanong niya. Napangiti ito. Pwede ka na magsimula bukas. Thank you sir. Kulang na lamang ay yakapin niya ito sa labis na katuwaan. Nagustuhan ni Charlotte ang kanyang trabaho sa steel company, mabait ang manager at laging nasa labas. Siya lang ang laging nasa opisina dahil nga twice a week lang kung pumunta ang accountant. Okay lang sa kanya ang ganoon na wala siyang maraming tao na nakikita. Kapag naman nabubor, siya ay pwede siyang pumunta sa warehouse at makasuyo. Pakiramdam niya ay habang buhay na siya roon. Inisip na kapag marami na siyang ipon ay uuwi siya sa kanila para dalawin ng parents niya. Mapapatawad na marahil siya ng mga ito pagdating ng panahon. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang may pumasok sa pinto, ikinurap-kurap niya ang mga mata. Ephraim? Nagulat din ito sa tingin niya. Dito ka pala nagtatrabaho? Oo, ibinaba niya ang tingin sa harap ng mga order slip. Anong transaksyon mo rito? Nandyan ba ang boss mo?
may appointment kami ngayon. Itinuro niya ang silya na nasa harap ng mesa niya bago dinampot ang intercom. Information niya ang kanyang boss na sa pagdating nito. Send him in, wika ni Mr. Nolocasco. Pumasok ka raw, baling niya kay Ephraim. Thank you, formal nitong wika. Huminga siya ng malalim nang makapasok ito sa pinto ng opisina ng kanyang boss. Bakit ba bumilis ang tibok ng kanyang pulso kaninang nakita ang binata? Bagay na bagay pala rito ang itim na tuxedo at may bitbit na attache case. Mas mukha itong matured ngayon kaysa noon na napaka-boys ng itsura. Siguradong may bago na namang girlfriend ang kumag na iyon. May nagbabago pa ba roon? Lalo na at hindi naman natuloy ang pag-aasawa niya. Ewan kung bakit naiinis siyang lalo sa isiping iyon.